nagiging mas partisan yung kanyang pagsasalita. Ah, of course, kapuna-puna kasi ikaw ay nagsasalita para sa palasyo, ang palasyo ay dapat para sa tao. So, yung mga polarizing na speech, may lugar naman siya sa politika. The First Lady, kailangan magtalaga siya ng sarili niyang tao para magsalita para sa kanya. Bukod pa dyan, kung sakasakali magkamali o may lumabas na iba pang balita na pinabubulaanan yung mga sinabi ni Undersecretary Claire Castro, mayroong plausible deniability ang unang ginang sa mga sinabi dito. Ma'am, good evening. Sa MJ po ito. Ano ang dating sa inyo, Ay, ma'am, ng manner ng pagsagot po ng Palace Press Briefer? Marami nagsasabi kasi na napaka-polarizing ng uri ng mga pagsagot. Ma'am, you're in the business of communications. Ano masasabi po nyo dito? well, ito naman talaga ang style ni Undersecretary Claire Castro ever since, no? Hindi naman siya nagbabago. Medyo, if anything, nagiging mas partisan yung kanyang pagsasalita. Uh, of course, kapuna-puna kasi ikaw ay nagsasalita para sa palasyo, ang palasyo ay dapat para sa tao. So, yung mga polarizing na speech, may lugar naman siya sa politika. Pero hindi parating ginagamit kapag ikaw ay nagbibigay ng impormasyon para sa kapakanan ng taong bayan. That being said, mapupuna din natin na hindi yung press briefing na yon ay hindi nakatalaga para dun sa explanation na binigay niya. May nagtanong sa media tungkol dito. Rumarag sa yung issue sa social media. So parang, ay by the way, tatanungin ng reporter. I mean, alam naman natin na may mga ganyang klaseng strategiya kapag nagmamanage ka ng isang press briefing. Minsan-minsan, at alam naman natin, this happens in administration, may mga tanim-tanong dyan na para, by the way, biglang magtatanong ang media. So, convenient ito sa kanila na ay biglang natanong para mayroon siyang papel na sagutin. Kasi sa totoo lang, hindi naman siya spokesperson ng unang ginang. Siya po ay taga-brief ng media on behalf of the palace. So, kumbaga, nabigyan ng dahilan para sagutin niya yon at surprise, meron siyang presentation ng dokumento. So, but in truth, the First Lady, kailangan magtalaga siya ng sarili niyang tao para magsalita para sa kanya. Bukod pa dyan, kung sakasakali magkamali o may lumabas na iba pang balita na pinabubulaanan yung mga sinabi ni Undersecretary Claire Castro, mayroong plausible deniability ang unang ginang sa mga sinabi dito. Maaari niyang sabihin, but I never said that I wasn't there, or I never said this, or I never said anything about the report. So, maaari din siyang makaiwas sa posibleng maging liability kung mayroon siyang sabihin that should prove, kumbaga, unwise considering marami na nga ang usap-usapan tungkol sa kanyang mga activities. Pero papansinin mo ang mga nagtatanong, ma'am, na mga media, pinagtatawan na lang mga sagot niya eh. Napansin ko may mga ngiti, oo, may ganon. Um, Unusual kasi yung style niya, kumbaga, as compared to other, how do you call this? Well, dati ang nagbe-briefing was si Daphne Osenia, who of course mostly introduced lang yung mga cabinet secretaries who would conduct the briefing. Before that, myself, so iba rin naman po yung style. Before that, under the Duterte administration, we had Fox Harry, you had Attorney Salvador Panelo, iba rin yung mga style. Pero this one, medyo kakaiba nga. We can only conclude na yan po ang gusto ng Malacanang. Mukhang hindi naman siya napapagsabihan eh. Mukhang para sa Malacanang at sa kanyang mga boss, okay naman yung kanyang ginagawa. Pero ayaw niyo ni Attorney Topacio na siya po yung mag-resign bilang Palace Press Briefer. Sayang raw kasi ang lap trip. Attorney, ikaw may Very pabor doon. entertaining kasi. Napaka-entertaining naman din kasi. Pero kung ako ay kanyang boss, I would have taken note of yung mga komento na ganyan at mapapaisip ako,
ito ba, is it still working? Kumbaga, kung ano man ang strategiya nila, is it still working? Kailangan ini-evaluate din po nila yan. Pero pag Duterte issues, matindi. Ang grabe ang pag-expound sa mga paliwanag. At makabanat Oo. kay VP Sara, ako ano din, todo din. Ma'am, In fact, nag-umpisa nga ito, di ba, na napuna niya yung sinabi ni VP Sara tungkol sa lumaragsangan na issue dito sa may namatay na asawa ng Deputy Social Secretary ng Office of the President. So, ito ay public matter, public interest issue. So, hindi naman nakakagulat na magbabanggit ang ating Vice Presidente tungkol doon. At nag-ooperate siya on what information is available. Hindi ba parati natin sinasabi, kapag may kakulangan ng impormasyon, somebody will come along and fill it up. So dahil hindi nagsasalita at hindi nagre-react ang palasyo, kahit ang dami ng lumalabas at Marso pa ito nangyari, ngayon, bumusilak na naman yung issue dahil naglabas ng medical examiner's report. So, they should have understood na may oras para sa pananahimik. Para may oras din na kailangan ng punuin yung vacuum na naiiwan dun sa pananahimik. There is a time that you have to absolutely explain. Otherwise, kung rumagsa ang mga rumors, ang chismis na hindi exactly totoo, wala silang ibang maipagbibintang. People will fill up the information gap.